sa mga isa pa, ngayon ko lang kami kayo nakita eh. Kasi umalis ako ng Malacanang. Ngayon lang. So, pagpatawarin na po ninyo ako. Maghingi ako ng tawad. It comes late. But maraming salamat sa inyo. At ginawa ako ninyong presidente. Pinuntahan ko dito, nandoon na ako sa Davao, pagalo-galo na ako lumakad, staggered, I use a cane, ibabadtos na ako, because of old age. I used to be, pupunta ako dito ng Davao, dito na ako nag-aral, at matatag at matigas ang katawan. Hindi ko naman akalain na abutin ako ng Panginoong Diyos. Pagkatapos, uwi, makatrabaho, at maging isang mayor doon for 23 years. Naging congressman, vice mayor ako ng anak ko. Tapos, after about almost 30 years, bumalik ako ng Maynila, hindi na estudyante, presidente na ako. Itong ibigay ko sa inyo, maliit ito na bagay. Pwede niyong itapon ito pagkatapos. Tapon mo lang sa isip mo. Pero pagdating ng panahon, nakikiusap ako sa inyo, nakaluhod, na huwag ninyong kalimutan, ito ay legal. It could spell the difference of what we have now, what we can pass to you, our children. At anong maibigay mo sa inyong mga apo at mga apo at mga anak ng mga apo. Alam mo, may mga tao talagang ayaw ko sanang lumipas na. Lumipas na. But every time sa ating history ni kung may presidente man who started first of all, na una, gusto niyang kulikutin, pakialaman, kalkalin niya ang Constitution. Unfortunately, Ferdinand Marcos Sr. Kaya nakataroon tayo ng from 4 years to another 4 years to martial hanggang naging 20 years. He could have done it in 10 years. But because they wanted themselves in power, may mga tao dito kayo, lumigit, binanganak kayo si Marcos, namatay na lang kayo dyan sa nilibing kayo, si Marcos pa rin ang presidente. Yan ang you know, kayo sa likod, yung mga lumad, hindi tayo makakaintindihan dyan. Kayo mga Ilocano, kami yung mga Bisaya.
Mga moro, nung unang panahon, nakakaintindihan ba tayo? Nung una, inalipin tayo ng mga Espanyol. Wala tayong pulbura. Ang sekreto niyan, pulbura pati kanyon. So, nung unang putok-putok, at mabuti na lang itong si Magellan, sumimple, pumunta sa likod ni Magellan at pinotol yung itlog niya ni Magellan. Kaya nung naging presidente ako, ito yan. Nalakot tayo Pilipino. Tingin-tingin ako dyan sa mga stamps. Jose Rizal, Bonifacio, Apolinario Mabini, si Jacinto, Marcelo H. del Pilar. Okay yan sila. Naririnig na natin noon sa mga lulo ko na ito mga mahusay ng tao. Pero nung nagpapalaki ako ng palaki, bakit puro Tagalog ito, ng Ilocano? Sabi ko, wala ba tayong Bisaya na hero? Nakalimutan lang tayo ng mga Tagalog kasi sa Bisaya lang tayo. Kaya, nag-presidente ako, tinawag ko ito mga historical commission natin. Yung stamp natin. Hoy! Kami bang Bisaya? Sino ang hero namin? Balitaan namin si Daguhoy sa Cebu. Ang problema kay Daguhoy, of later years, nung bago na, ito mga pulis na gago, mga pulis, ang tawag nila sa mga ganon, Daguhoy. Kung bakit yung pangalan ng Daguhoy yung mga na kriminal na? Paano na rin si Daguhoy hindi natin mahiro? O sino pa sa akin? Yung tigas na Cebuano, sino? Sabi man nila, meron man sir. O sino? Pero istak man siya. Sino? Lapu-lapu sir. Putang ina kayo. Yun ang pumatay ka, Wedget. Bukas pag walang istampa yan. Kaya ngayon, nandyan na si Lapu-lapu. Tapos si Daguhoy. Sabi ko sa mga polis, mga military, huwag na ninyong tawagan yung mga hold upper, mga kidnapper na Daguhoy. Ayaw mo, bakit nakaugulian nila? Hindi naman sinasadya siguro. Pero medyo may dalawa-tatlo na kami. Kung mamatay si Pepe o si Bongo, magdagdagan natin ng pangatlong hero. Ito na, hindi ko na lang. Bye-bye. Ito ba, gano'n? Listahan sa atong pagtagin.
yung konstitusyon ngayon. Bantay kayo dito. Bantay kayo dito. It would have a long and lasting, miserable life of you all. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talagang gumalaw nito, iba-iba niya, si Marcos. Maniwala kay hindi. After a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, putang ina, Marcos. Ano ang dahilan? Gusto lang nilang ito. Sabi man itong mga putang ina, naging congressman rin ako. Sabi nila, ito lang mga provision, edukasyon, papasukin natin yung mga Princeton, kung ano maganda. Okay naman tayo. Yung UP natin, hindi naman matatalo. Education, advertisement. Para sa akin, hindi na kailangan. Wala. Putang ina, kawala-walang dito. Yan ang excuse ni Marcos noon. Pati ang excuse ni Marcos noon. Marcos. Pareho yan. Except dito, isang linya lang. Yan lang ang target nila. Ito, excuse lang ito para mabuksan lang ang hindi mo sabihin na ito lang ang galawin namin. Pag nagalaw yung konstitusyon, putang ina, walang makakapara. Lahat na, everything go. Ang gusto nilang pakialaman, ito, yung termino ng tatay niya, ng ginarastob niya, at itong konstitusyon ngayon ni Martin Romualdez, asawa ni Lisa, at si Bongbong. Ano ang gusto nila? Pahabaan ang konstitusyon. Kasi noon nga, bilang pastaga ni Marcos, napaalis siya sa Pilipinas, sinauli yung original. Pero, ginawang original, pero ang ginawa, one term lang ang president. 6 years, walang re-election. Yung konstitusyon na inabot, under which Marcos was elected, ganon rin. One term, 6 years. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos, yung tatay. Ang puntarya talaga nila, ito. Yung term extension. Ang galing na yan. Kung saan na siya nahialan, one term 6 years. Ngayon, gusto nilang Cha-Cha, People's Initiative. Ang balita ko, may pangatlo na yan, Constituent Assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila kahapon. Oh my God. Mas madali yun at walang so kung may galawin man ang konstitusyon, isa rin. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya gagawin.
kaya ako, na-elected ako under this Constitution. It says that I serve 6 years, then after that, I go up. Umalis ako. Pero itong mga tao talaga, Marcos doon, unang panahon, Marcos dito, basta panahon ng Marcos, putang ina, napakialaman talaga yung konstitusyon. Kaya napahabak yung trabaho. Huwag kayong pumayag na ganon. Kababuyan yan. Sabi ko sa iyo, hindi tayo magkakilala lahat. Kung unang panahong nagkita tayo dito sa Maynila, magpatayan tayo. Eh, Ilocano ka, Batanggenyo ako, Bisaya ako, Waray, Burong. But in 1935, yung matatanda natin, yung mga minuno natin, nung binatawan kayo ng Espanyol, ang Espanyol nag-istambay sa Pilipinas ng 400 years. 400 years. Pumasok ang Amerikano because there was an American-Spanish War. Natalo ang Espanyol, nawala sa kanila ang Mexico, yung mga Marianas Island, pati Philippines. Isinurrender nila sa Amerikano. So, ang umupo ulit dito ang Amerikano. So, ilang taon tayo nagdusa, nagpakahirap sa mga banyara. Ngayon, may isang presidenteng dumaan na matagal na dinispat sa naman sana namin. Pati ito ngayong anak, may tuyo sa ulo talaga ang mga... Gusto pahabain. Sila lang naman yan yung gusto pahabain ang termino nila. Ang Pilipino walang interest niya ng pahaba ng termino. Ang Pilipino ang gusto ng pahaba ng hotel. Papaligaya. Hindi na ako magtatagal. Kasi ilang araw na kayo. Mag-uwi na kayo. Huwag lang kayong magpaluko. Yan ang legal. Nasabi. Huwag na huwag ninyong pumayag na mangyari. Mapalitan nila ngayon. Walang siguro kung mapalitan sunod na eleksyon. Kasi ang gusto nila presidential Republican type of government. Ang Pilipino, tayong lahat dito, may isang boto para sa presidente. Ngayon, ang gusto nila itong Congress, tutunawin nila, gawain ng parliament. Ang boto sa presidente o prime minister, ang tawag ka dyan ni Presidente, Prime Minister, ang mga assemblyman o kaya yung mga congressman yun, hindi na kayo magpabuto. Nada. No more. Kaya huwag kayong pabayag. Basta na matunaw na yung kamay ninyo. Sabihin ninyo sa kapitbahay ninyo, utang inagabag pumirma ka ng papatayin kita. Magpataya na lang kayo dito na huwag kayong pumayag sa kabalusugan niyo.
masisira ang Pilipino. You would lose your direct vote. Ako gusto si Marcos. Ako gusto si Ramos. Ito, isang boto pa lang ito. Oh. Ito, gusto ko si Villar. Isang boto lang. Pag tinunaw nila yung konstitusyon ngayon at yung sabi nilang bagong konstitusyon, itutunaw na nila ang lalabas na ang presidente maging prime minister. At ang mga yung mga congressman ngayon, assemblyman na, wala ng Senate, wala ng House of Representatives. Nada na tayo. Kung sakali man, itapon lang ninyo ang oras, kung sa anong oras kayo mag-umpisa dito, pagka ganon, meron ako ipagbili sa hindi pa naman talaga. Tsaka ako naging presidente. Awang-awa ako sa military. Mababait yan sila. Awang-awa ako sa mga polis. Yung mga polis, maraming gago dyan. Yung iba, pwede niyo patayin. Pero sila sa trabaho nila, medyo talagang nagpatilog yan sila. I would like to caution you but hindi pa tayo umabot ng critical na punta sa malaki. Iwasan pag-usap ko lang sa inyo. Let us make this rally peaceful in the meantime. Total tayo ginagawa. Wala namang ano sa atin ng police. Wala, hindi naman tayo in-explain. Kaya, mag-demonstration ba tayo, dito lang muna tayo. Let us not go into the seat of the governing power. Kasi doon may mga national treasures. Kaya nung una nangyari kay Marcos, pasok ng mga kanya, marami ang nasira. Hindi man kanila yun sa Malacanang. Ating doon sa Pilipinas. Ano sa Tagalog? Bahandi. Yung lahat ng sa Malacanang, pwersa lang ang jockey nila, pati pante. Yung lahat dyan, mga paintings na makita mo, kayamanan ng Pilipinas. So, huwag mo na doon at magpunta to doon kung natin sirain. Ang huwag ninyo kalabanin ang pulis pati military. Yes, Tay! So, pagdating ako ng magpapagitna, kasi ayaw ko, naging presidente kasi ito, naintindihan ko ito mga mahal ko ang military. Mahal ko ang mga polis. Babae ka lang. May nakikita kasi ako nung polis, ako nung presidente pa akong assign sa akin. Nawala man lang. Pero the one thing that I can contribute really is let us avoid bloody. Hindi ba? Darating yan. Darating yan. Pagkakit lang si...
pasyal-pasyal na yan.